Hello, good morning. Ngayon ay October 24. So, alas 8 pa lang ng umaga. So, ang ganda ng araw. Pero kanina, umuulan. Kaya hindi na ako nakapag-walking. So, since hindi naman ako nakapag-walking, naglinis na ako ng dalawang taniman kanina na ilalagay ko dun sa location 2 natin. So, na-explain ko na rin sa inyo kung paano ko iaayos. Then, posible bukas, bumili na ako ng bagong set ng bakal. Para dun sa plano natin. And medyo decided na ako na itigil yung growing dito sa location 1 natin. Usually siguro maganda mag-growing dito pag January na ulit. At ang gagawin natin para hindi naman matenga to is i-start naman natin yung nabanggit ko na rin. Hindi ko sure kung nabanggit ko na sa inyo, pero mag-start tayo ng ornamental fish farming, which is dati nabanggit ko yata is ulang, which is shrimp. Pero ngayon ay ornamental fish tayo at sisimulan natin yan sa outdoor setup ng guppy. So yan. So inaral ko na, ilang weeks ko na rin inaaral yon habang nagle-lettuce farming. And ayun. So kailangan natin siyang subukan, start natin dito. Hindi ko sure kung pinaka dito or pwedeng pwesto natin dito sa shaded area para indirect sunlight. And ayan, tingnan natin kung anong mangyayari. Okay, so ang update ko pala sa inyo ay ito. Ayan, ito yung pinaka earliest batch dito, ito yung pinakabata. So ang nangyari kasi dito ay meron tayong tatlong batch dito sa location na to. So, ito, tsaka ito, yung apat na yan, pati itong kasamang may bawas, ay kasama nung batch, may dalawang box pa doon. So, 6 kasi ang ginagawa natin, diba? 90 pieces. Tapos ito, tsaka ito, ang gitna na to, ay may kabatch din doon. So, 4. Tapos 4 ulit, tapos may kabatch din doon sa kabila. Pero yung sinundan nilang batch, na 90 pieces, lahat ay nandun na sa location 2. So, yun yung direction natin. Unti-unti, mailipat natin lahat ng boxes na to dun sa kabila. Iniisip ko pa kung bibili agad ako ng box or mag-tone down muna tayo sa number of lettuce. Kasi diba 90-90-90, baka ibalik ulit natin ng 90-90-90-90 tapos 60-60. So, ibababa natin siya from 360 per month to siguro roughly 300 ulit. Ibalik lang ulit natin dun sa ganong count. Habang inaayos natin yung direction ng, yung mga modifications natin. And tinitingnan ko rin kasi yun. Dito kasi talaga hindi ako nagagandahan ng tubo. Pero kung dito maganda tubo, baka dito sa part na to ang ituloy natin. Pero definitely yung nandito is mawawala. So, kung kukulangin man tayo ng space doon para sa 90-90-90, baka pwede natin ituloy dito. Depende kung ano makikita ko, kung gaano kaganda yung tubo natin dito sa location 1 pag harvest day na nila. Okay? So, yun. Baka susunod, makita nyo na nag-aalaga na ako ng isda. Kasi, mga half to 1 year siguro ang learning curve na inaasahan ko doon eh. So, yan. So, kahapon ba isang araw? Hindi ko na kasi na-videohan eh. So, nag-refill na rin tayo, nag-transfer na rin tayo dito. Pero, gagawa tayo ng video just telling kung anong mga nangyari dito sa ating setup. So, ayan, nung nakaraan, yung pinaka-latest natin is 4 ulit. So, sa 96 na tinatanim ko, may 2 talagang hindi tumutubo at may 2 na hindi ganun kalaki, ayun, tsaka to. Pero may mga natitira pang excess talaga. Kasi kailangan, pag nagtatanim tayo or nagpupunla, may pasobra talaga. Kasi, pag sasakto mo yan, sayang naman, may bunga ito. So, kunyari, yan, 15 ang gusto mong itanim, 15 lang ang tinanim mo. Tapos, may isang hindi tumubo. So, may bungi siya. So, pangit naman. Kaya mas maganda may pasobra ka mga 10 to 20%. Yun yung ginagawa ko.
parang wala pa palang 10% ginawa ko. Kasi 6 lang pala pasobra ko sa 90 pieces. Pero yun, pasobrahan nyo. Yun lang naman yung idea doon. Ayan. So, yun lang naman update ko. And baka after nun, kunyari hindi na natin tutuloy, baka magkaroon tayo ng spinach doon. Yan, spinach. Yan, may mga nagtutubong mga spinach dyan eh. Yan, mga, ano ba yan? Amaranth. Yan. Yung mga spinach din doon. Ayun, oh. Yung dating tinayuan natin ng mga basil. Ayan, may mga basil pang tumutubo dito. Tumutubo naman sila. So, yun nga, aayusin natin yung setup, kung paano, and, ayun, improve lang tayo na improve. So, nalagay ko na yung, kalang. Yung kabila, hindi pa. Pero, pag medyo magaan-gaan, ang bigat pa kasi. Okay, so yun lang. Hindi ko na kayo masyadong i-istorbohin. So, hopefully, may nagsisimula na rin kayo sa journey nyo. And na-obserbahan nyo na rin yung growth ng mga lettuce nyo. Kung pwede ba, anong pwedeng i-adjust. Kasi kung hindi talaga pwede at gusto niyo talaga magbenta, kailangan kayong humanap ng pwesto. Which is, ako naman ay may nahanap akong pwesto doon. Yun nga lang, na-challenge tayo nung last time na nagkaroon ng buhawi, nasira yung pinakamalaki nating greenhouse doon. Pero ano man yun, naging learning experience natin. So gumagawa tayo ng malaking greenhouse pero yung manageable in terms of one-man army or one-man person lang yung mag-maintain. And hindi naman ganun ka-technical. So, yan. So, tinitingnan ko, mga low-cost setup lang muna tayo ngayon. Habang nag-aaral at nagpaparami or nagpapaganda ng cash flow natin. So, past few months, puro palabas pa rin yung kita. So, minsan abono pa nga. Ganun talaga. Pero nakikita nyo naman yung resulta, padami ng padami, paayos yung setup natin. And hopefully nakakashare ako sa inyo ng pwede nyo matutunan or pwede nyo gawin sa ginagawa nyo rin sa mga tanim nyo. So yun lang. Thank you very much. See you next updates. Bye-bye.